Yes, the Lord is good. So, yung mga bata po, grade 6 pababa, punta lang po dun sa likod nila, Sister Leah, para sa kanila pong Sunday School. Grade 6 pababa. Okay? So, purihin ang Panginoon. Maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kapatid. Although, December 17 lamang po ngayon, madalang yung panahon na magkakasama-sama tayong sabay-sabay, corporately. So, dinadaos po natin ang ating po Christmas fellowship ngayon. Although December 17 ay hinahayaan na po natin mag-atmosphere ng pamiging Pasko sa mga puso't isipan po natin. Tayo po'y nagagalak na napupuno po yung mga upuan natin ngayon sapagkat nagsidatingan po ang mga kapatid natin sa malalayong lugar, mga kapatid natin sa iba't ibang churches na truth and life sa iba't ibang lugar po. At yung mga kasamahan natin na mga nagtatrabaho ng malayo, nakakasama din natin. Okay, may malaki pong kinalaman yan sa mensaheng binigay sa atin ng Panginoon sa araw po na ito. Ang title po ng ating po mensaheng yan is Homecoming. Okay? Diba? Homecoming, di ba? Okay. So, Homecoming. Mamaya pa natin ilalagay yung title. So, isa pong malaking challenge para sa atin. Sapagkat tayo po ay nasa series po ang paraan na binigay sa atin, pinagamit sa atin ng Panginoon para po tayo mag-message. Tinutuntun po natin ang God's redemptive plan mula pa noong una, papunta po sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. At ngayon po ay nasa story po tayo ni Jacob. Tinutuntun natin ang mga gawa at trabaho ng Panginoon, paano po niya pinagpala si Jacob. Okay? It's a big challenge for me na i-incorporate yung message po ng Christmas dito po sa series ng messages na ginagawa po natin. So, ako po'y nagagalak mga kapatid sapagkat hindi man po sinasadya, hindi ko po sinasadya sa totoo lang, na ang part po na ating pong tatalakayin ngayon, ito na po yung part na mag-meet na, magkikita na ang magkapatid na sila Jacob at si Esau. That is chapter 33. Yes, chapter 33. Nung finally, mag-meet na, magkikita na sa loob ng napakahabang panahon, 20 years of being separated by anger, galit, pagiging hostile sa isa't isa, pagbabanta sa isa't isa. Napakahabang panahon po na hindi po sila nagkita, silang magkapatid. At ito po yung time, mensaheng binigay sa atin ng Panginoon na sila pong dalawa ay magkikita na. Kung sinusundan po natin yung survey natin pong pag-aaral, mas lalo po natin ma-appreciate. Pero binigyan po natin ito ng touch ng Christmas or homecoming para po madakot ng lahat sa atin. Even though, yung ilan sa atin maaaring hindi nasusubaybayan yung serye. Okay. What is Christmas? Ang isang aspeto po ng Pasko, mga kapatid, is the spirit of reconciliation. Okay? Ang espiritu ng pagkakabati-bati, ang espiritu ng kapayapaan, ng peace. Isa po sa malaking aspeto yan ng Christmas. Yan ang isang dahilan kaya ang ating Panginoon ay nagmisyon sa lupa upang makipagkasundo sa atin na hindi naman gusto makipagkasundo. So, our God took the initiative. Siya po yung nanguna. Hindi po tayo, alisin niyo po sa isip niyo na tayo ang nangunguna para makalapit tayo sa Diyos. Hindi po. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. He took that initiative
which is very impossible for us na gawin, ginawa ng Panginoon para sa atin. The spirit of reconciliation. At ito pong mensahe na binigay sa atin ngayon, mga kapatid, is the spirit of coming back home, and once again, maramdaman yung espiritu ng relationship na nawasak, pero muling binubuo ng Panginoon. That is why, lagi po tayong may Christmas to remind us na hindi po pwedeng manatili tayo sa hatred. Hindi po pwedeng manatili ang puso at isipan natin, mga kapatid, sa pagkasuklam sa kung kanino man. Bagamat naiisip natin na meron po tayong karapatang magalit o karapatang masuklam. Ang espiritu po ng Christmas o nakapanganak ng Panginoon ay nag-remind sa atin. That's why we are celebrating Christmas every year. Although hindi natin talaga makompare yung tunay na araw, panahon na yun. Pero tinatanggap po natin na minsan, isang araw sa mundo ay dumating ang Panginoon para ibigay sa atin ang kapayapaan at reconciliation. Para mamuhay tayo ng may kagalakan at may malaking pagpapasalamat. Kagaya ng inawit kanina ni Pastor Boyer. Kala ko hindi siya titigil dun sa salamat. Ulit-ulit. Kasi yun ang nararamdaman ng puso niya. Pag kami nag-fellowship, alam namin yung mga pinagdaanan namin. Alam namin yung mga struggles ng kabataan. Pero ngayon, nakikita niya, pinapaintindi at pinapaunawa sa kanya ng Panginoon. Kung gaano kalaki ang pagpapasalamat dapat ng ating puso at isipan sa napakalalim na kalagayang pinag-ahunan siya din ng Panginoon. And now we are enjoying that benefit. Yung mga paghihirap ng Panginoon ay nai-enjoy natin lahat ngayon. That's why, tatanakayan natin. Meron pa tayong mga activities. So, ako yung nai-excite sa dami ng binibigay ng Panginoon. So, God's redemptive plan. The story of Jacob, God's work in Jacob's life. So, puntahan muna natin pansumandali yung binigay sa ating mensahe ng nakaraan para po maikolekta natin sa ngayon. Okay, ito po yung natutunan natin last Sunday. God's approval and blessing. Paano natin malalaman sa ating buhay mananampalataya, mga kapatid, na tayo po ay talagang ina-approve. Okay? O hinirang ng Diyos. Paano natin malalaman anong mga sinyales sa buhay natin? Sa kanila, sinabi na ni Pastor Boyer, yung blessing ng Lord nasa atin. Emotionally, physically, spiritually, lahat na, materially, financially, lahat na. Hindi lang po isa nun, today, the whole life. So, signs of God approval, number 1, God gave you a new identity. Okay, nakikita natin, mga kapatid, na binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Let us listen very carefully. Kasi, pag nakukumpirma mo ang katotohanan sa buhay mo, kapatid, nagbibigay yun ng kumpiyansa sa sarili mo. Okay? Ng kapayapaan, ng pag-asa, ng kumpiyansa, ng katatagan. Pag nakukumpirma mo na yung salita ng Diyos ay talagang nangyayari o ipinapamuhay mo. Number 1 is God gave you a new identity. Binabago ng Diyos ang buhay mo. Pangalawa, God gives you blessing. Yan, yung kinanta ni Pastor Boyer kanina. God gives you blessing. Hindi kanya pinababayaan. Hindi kanya iniligtas para maging katotohanan sa mundong ito. No? Merong mga taong gustong magtawa sa iyo ng walang dahilan. Hindi maaalis yun. Merong mga taong ayaw kang tanggapin ng walang dahilan. Pero yung buhay mo na maging katatawanan, dahil niligtas ka ng Panginoon, ay hindi po mangyayari kailanman. Okay?
Your life will be a blessing. Kahit hindi sa buong mundo, your life will be a blessing sa gawain ng Panginoon, sa mga kapatid mo na mananampalataya. Your life will be a blessing. That's the very purpose why God called you and saved you. Kaya yun ay isang sinyales na ikaw ay ina-approve ng Panginoon. God gives you a blessings, a holistic, balanced life, a blessed life. Kasi yun ang pangako ng Panginoon sa John, di ba? I have come that you might have life and have that life more abundantly. Okay? Promise kasi yun eh. Kaya ang sinyales na nasa iyo ang approval ng Lord ay naipapamuhay mo na yung promise niya. Okay? Hindi kasi siya magluloko. Hindi siya magsisinungaling. And lastly, God gave you an intimate relationship with Him by making Himself known to you, lalo sa panahon natin ngayon, kasi sa panahon ni Jacob, hindi pa niya nakikita hindi pa niya alam ang pangalan ng Jesus o Yeshua. Ang alam lang niyang pangalan is the God of Abraham and the fear of Isaac. Okay? Hindi pa niya kilala kung sino ng Diyos. Unti-unting maririnig yan habang pinag-aaralan na natin. So lamang na lamang tayo, nagpakilala sa atin ng Panginoon through a special revelation. And who He is? He is Jesus Christ. Special revelation. Okay, sa panahon nila, general revelation. Dahil wala pa si Jesus Christ, yung pangalan niya. Okay, sa atin, lamang na lamang tayo mga kapatid. Kilala natin kung ano ang pangalan ng Diyos na sinasamba natin. And He is Jesus Christ. Okay? Nagpakilala sa atin. Yan pa lang mga kapatid. Kung kilala kong Panginoon, meron kang intimate relationship sa Kanya, nararanasan mo yun sa araw-araw, sa anumang aspeto ng iyong buhay, sa kaligayahan, sa kalungkutan, sa problema, sa lahat. Kung nararanasan mo yan, kapatid, yun ay sinyales na ikaw ay approved ng Diyos. Okay. So ano ang ating pong pag-aaralan ngayon? Let us read Genesis chapter 33. Homecoming. Yan. Homecoming. Genesis chapter 33. Let us read. Jacob looked up, and there was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two maidservants. He put the maidservants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Then Esau looked up and saw the women and children. Who are these with you? He asked. Jacob answered, they are the children God has graciously given your servant. Then the maidservants and their children approached and bowed down. Next, Leah and her children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down. Esau asked, what do you mean by all these robes I met? To find favor in your eyes, my Lord, he said. But Esau said, I already have plenty. I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. No, please, said Jacob. If I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably, please accept the present that was brought to you, for God has been gracious to me, and I have all I need. And because Jacob insisted, Esau
accepted it. Then Esau said, let us be on our way. I'll accompany you. But Jacob said to him, my Lord knows that my Lord knows that the children are tender, and that I must care for the ewes and cows that are nursing their young. If they are driven hard, just one day, all the animals will die. So let my Lord go ahead of his servant, while I move along slowly at the pace of the droves before me, and that of the children, until I come to my Lord in Seir. Esau said, then let me leave some of my men with you. But why do that? Jacob asked. Just let me find favor in the eyes of my Lord. So that day, Esau started on his way back to Seir. Jacob, however, went to Succoth, where he built a place for himself and made shelters for his livestock. That is why the place is called Succoth. Young people. After Jacob came from Padan Aram, he arrived safely at the city of Shechem in Canaan and camped within sight of the city. For 100 pieces of silver, he bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, the plot of ground where he pitched his tent. There he set up an altar and called it El Elohe Israel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakaganda po ng ito, ng scenario na ito mga kapatid. Ito yung homecoming ni Jacob. After ni Jacob maghirap at magdusa ng napakahabang panahon sa piling ng kanyang tiyuhin na si Laban, the time is right now. Hinog na ang panahon para sa Diyos na ibalik muli si Jacob sa kanyang home sweet home. Walang ibang magpapaligaya sa puso. At alam natin lahat yun. Nakaka-relate tayong lahat doon. Walang ibang magpapaligaya sa ating puso, mga kapatid, kahit tayo'y matatanda na. Kundi muling masulyapan, matungtungan ang lugar kung saan tayo ipinanganak at lumaki. Kung saan natin natutunan ang buhay, ang pagmamahal ng magulang, ang pagsasama-sama ng mga kapatid. Kaya yung Pasko, ina-anticipate natin lahat na meron tayong time ng reunion. Para muli natin maramdaman yung pagkabata. Yung habang lumalaki tayo, yung habang lumalaki tayo, kahit na mahirap ang buhay, kahit walang handa, hindi naman natin naiintindihan yung sanlibutan ng mga bata na tayo. Ang alam lang natin is, nandyan si nanay, nandyan si tatay, merong sineselebrate, masaya tayo, naglalaro tayo. Yun lang. So every time na dumarating ang Christmas, bumabalik yung puso at isipan natin sa pagiging bata. Dahil hindi natin nakakalimutan yung kaligayahan ng pagsasama-sama. Hindi po ito part ng message. Probably, yun ang
gustong makita ng Diyos. Yung ligaya na kilala natin yung Ama natin sa langit. Na-appreciate natin yung pag-ibig na yun. Masaya tayo, not driven by anything, not driven by any material things, but the purity of the intention that we want that fellowship, we want that relationship from our brethren, and our family, and our God. Yung ganun dalisay. Hindi yung gusto mong sumaya dahil akala mo magpapasaya sa iyo yung mga kung ano mang meron. Pero hindi, mga kapatid. Every Christmas, ang hinahanap ng puso at isipan natin ay yung damdamin na naranasan natin nung mga bata pa tayo. Yung purity naman. Yan yung vacuum na palaging hinohot tayo at gusto nating balik-balikan. Nandyan si nanay, nandyan si tatay, magkakasundo tayo. Nandyan ang mga kapatid. No? Habang nagmamature tayo, bakit nababaling ang ating atensyon, ang ating focus sa mga bagay na sa totoo lang, akala natin magpapaligaya sa atin. Material things and everything. And that pursuit of happiness, kapag tinututunan natin yung mga bagay dito sa mundo ito na akala natin magpapaligaya sa atin, nagkakaroon tayo ng mga struggles at nagkakaroon tayo ng mga kalaban sa buhay. Dahil sa paghahangad natin sa mga bagay-bagay. Ginagawa natin, karibal. Ginagawa natin karibal ang mga mahal natin sa buhay na danasan. Yan yung istorya ni Jacob at ni Esau. Habang lumalaki sila, nakikita nila na parang hangad nila ang kayamanan. Dadalawa silang magkapatid at gusto nilang makuha nila ang kayamanan ng kanilang magulang. Kaya nagdadayaan sila, ginawa nilang karibal ng isa't isa. Dahil sa kanilang kabataan ng isipan, bagamat binata na sila, sa kanilang kabataan ng isipan, mas pinili nila ang material na bagay kesa dun sa relationship. Dinaya ni Jacob si Esau at ito'y ikinagalit ni Esau. Ito rin ang naging dahilan para mapalayo si Jacob at hindi sila magkita ng 20 years. But this is the moment na tinuruan na sila ng Panginoon. Pareho. God used the time for their heart and their mind and the anger and the hatred to heal. Para gumaling na lahat ng kung ano ba. Yung pagkakalayo nila ay nagbigay sa kanila ng panahon para maramdaman nila what really matters. Ano ba talaga ang importante? Ang kayamanan ba? O ang pag-ibig ko at ang relationship ko sa aking kapatid? And this is that scenario. Paano nag-work ang homecoming, mga kapatid? What is our learnings from the story? How the homecoming of Jacob became joyful and successful. Paano po nangyari yun? Point number one. Yan. Faith more than fear. Alam natin ang istorya, mga kapatid, na hindi makauwi-uwi si Jacob dahil meron siyang takot. Bakit natatakot siya?
Dahil galit na galit sa kanya si Esau. At ang banta sa kanyang buhay ay ultimatum. Yung ultimatum sa kanya is papatayin siya. At hindi nagbibiro si Esau. Hindi siya nagbibiro. Papatayin talaga siya. Nung nasa karurukan o nandun siya sa summit ng kanyang hatred at galit kay Jacob. Papatayin niya talaga si Jacob. At natanim yun sa isipan at sa puso ni Jacob ng mahabang panahon. Nandun yung takot niya. But then, God gave Jacob a command. Hindi uuwi si Jacob. Hindi siya uuwi mag-isa sa ganang kanyang sariling intensyon at sa ganang kanyang sariling desisyon. Hindi siya uuwi. Uuwi siya ngayon dahil narinig niya ang tinig ng kanyang Diyos. Ang sabi ng Diyos, Jacob, this is the right time for you to go back home. Umuwi ka na, Jacob. Pero nandun ang takot. Paano nagtagumpay si Jacob? To obey God's command to Jacob of heading back home with his family, Jacob must face and overcome his greatest fear. Actually, dalawa yung takot na yan. Mas malaking takot nga lang yung pagharap niya kay Esau. First, ito yung unang takot niya. He must face the anger of his uncle Laban. Hindi madaling umalis. Alam natin ang istorya, hinabol siya ni Laban. At anong nasa isip ni Laban? Papatayin din sila. Papatayin din siya. Kung hindi man silang lahat, papatayin din siya. Sa galit ni Laban. Sino nag-intervene? Ang Diyos. Sa panaginip, kinausap ng Diyos si Laban. Kaya hindi nasaktan si Jacob. Yan yung unang takot. Tingnan nyo mga kapatid, paano ka nagtatagumpay? Kailangan ang pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa Diyos ay mas lumalamang kaysa sa anumang takot sa buhay mo. Maninindigan ka at magtatagumpay ka sa buhay dahil ang iyong pananampalataya ay mas higit sa anumang takot na nararamdaman at naiisip mo. Maraming tao, they give up easily dahil nalalamangan o nahihigitan ng takot ang pananampalataya. Maraming tao. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon. Gusto mong maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya na hindi mo matagpuan sa mundong ito, sa sanlibutan na ito, sa mga kaibigan mo ng mga hindi naman mananampalataya, sa sirkulo mo na dinadala ka sa kapahamakan, akala mo matatagpuan mong kaligayahan doon? Hindi. Gusto mo maranasan at matagpuan ang pinangako ng Panginoon, kailangan ang pananampalataya mo ay mas hihigit kaysa sa anumang takot mo sa mundong ito. First, he must face the anger of Laban, his uncle. And then, he must face his fear of his brother Esau. His fear of his brother Esau's anger. Yung takot niya sa galit ni Esau na kanyang kapatid. Jacob overcome these fears by putting all his trust, all his confidence, all his faith in the very word and promises of God to him. Yun lang ang pinangahawakan ni Jacob. Hindi siya umuwi, takot siya. Hindi siya mag-iisip na umuwi at mag-desisyon umuwi mag-isa. Ginawa niya yun sapagkat sumusunod siya at sumasampalataya siya at nagtitiwala siya sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Okay? Huwag mong pabayaan, kapatid.
na ma-overcome ka ng mundo ng sanlibutan dahil sa takot mo na hindi ka maging in, sa takot mo na ma-left behind ka ng sanlibutan, sa takot mo na hindi ka umunlad o hindi ka magkaroon ng improvement o ng development sa buhay mo. Huwag mong hayaan yung takot na yun ang mangibabaw sa paniniwala mo at pananampalataya sa sinasabi ng Panginoon, plano niya sa buhay mo. Huwag na huwag mong gagawin yan. That is a big pursuit. Yung mga, ano yung pursuit sa Tagalog? Yung mga pagtumbok mo o pagpunta mo sa mga bagay dito sa sanlibutan na against sa plano ng Diyos sa buhay mo na inaakala mong magdadala sa iyo sa kaligayahan ay hindi ka dadalhin, kapatid, sa kaligayahan iniisip mo. Although, si Jacob, punong-puno siya ng takot, pero hindi niya hinayaan yung takot na yun na magibabaw sa kanya. Kundi, lubusan niyang isinalalay, ikinarga, iniyakap ang kanyang sarili sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. And we know the result sa binasa natin ngayon, mga kapatid. Because Jacob has more faith than fear, then he reaped the reward of joy, fellowshipping with his brother, na iniisip niya ay galit sa kanya. Yun yung una, mga kapatid. Paano mo gusto mong maging successful ang iyong pagbabalik sa Panginoon at pakikipagrelasyon sa Panginoon? Kailangan mong ibabaw ang pananampalataya kaysa sa anumang takot na nilalagay sa iyo ng diablo sa mundong ito. Number 2. Point number 2. Relationship more than real estate yan. Real estate. Estate, pwede na. Relationship more than real estate. Okay, anong pinag-awayan ni Jacob at ni Esau kaya sila nagkahiwalay? Yung mamanahin. Mga kapatid, mga mananampalataya tayo. Huwag kang matatakot sa mamanahin sa lupa. Ginagawan ka ng masama? Pinag-uusig ka? Ayaw kang isama? Huwag kang matakot, huwag kang kumiko. May Diyos ka ba? Meron kang Diyos. At mas matamis, kapatid, na dahil nagtiwala ka sa Diyos na siya ang gagawa ng paraan, pag dumating ang panahon na naranasan mo na talagang ang Lord ang gumagawa sa buhay mo, hindi ka niya hinayaang masalanta at hindi ka niya hinayaang ma-left behind sa mga usapan, doon mo mapapatunayan. Matamis na matamis yun, kapatid, na kilala ka ng Diyos. Yung sinasabi ni Pastor Joel na, salamat Panginoon, kilala mo ako. Sapagkat gumagawa ang buhay ang Diyos sa buhay mo at nararanasan mo siya. Gusto mo maging matagumpay sa pakikipagrelasyon? Sa tao at sa Diyos? Kapatid, kailangan mangibabaw ang puntirya mo sa relationship kesa sa iyong pakinabang. Okay? Isa yung malaking sekreto. Relationship more than real estate. Nangyari kay Jacob at kay Esau. It is heartwarming and refreshing to see Esau's change of heart towards Jacob. Nakita natin, iba na si Esau. Diba? 20 years ago, papatayin niya si Jacob. 20 years ago. Pero ngayon, anong nakita natin kay Esau?
Parang yung prodigal son, di ba? Yung so prodigal son, yung umalis yung anak, kinuha yung kayamanan, kinamkam. And then yung nakita, malayo pa lang nakita ng ama na dumarating yung gusgusin, taong grasang anak, kilala pa rin niya. Anong ginawa ng ama? Hindi siya naghintay. Pinuntahan niya. Yun ang nakita natin kay Esau. Denial siya ni Jacob. Pero sa haba ng panahon, ginamot ng Diyos ang galit, ang puot na nararamdaman ni Esau sa kanyang kapatid. Nung malaman niya na padating ang kanyang kapatid, hindi siya naghantay. Hindi siya naghintay. Sumakay sila ng kabayo at inunahan nila ang kanyang kapatid. It is heartwarming and refreshing na makita yung ganong attitude ng isang kapatid. Sana ganon, di ba? Sa ating mga relationship, kung tayo handa ng sumuko at magpatawad at magkaroon ng magandang relationship sa nakagalit nating kapatid o sino man, sana sa pagbabalik natin, we will experience the same as Jacob experienced. Pero kung hindi man, mga kapatid, laging dapat sa ating mga mananampalataya ay nakakasa. Okay? Hindi man ma-reciprocate or maibalik sa atin the same spirit and the same reconciliation that we would like to extend, that we would like to give to them. Hindi man ma-reciprocate, hindi man natin makuha, dapat hindi aasim ang iyong mukha pagka sinimamutan ka niya. Okay? Dapat ready ka for that reconciliation. Reconciliation must be true. And natutunan ko yan kay Pastor Jonathan sa aming mga fellowship. Reconciliation must be true. Or it will not work. Okay? Dapat ang pakikipagbati, pakikipagkasundo ay makatotohanan para mag-work. Ganun ang ginawa ng Lord sa atin. Hindi niya sinabi, ibibigay ko ito susubugin ko ito. I-offer ko sa inyo reconciliation. Pag hindi, ayaw niyo. Bubunutin ko ito. Bahala kayo sa buhay niyo. Reconciliation must be true. Hindi ito nakabatay o nakasalalay sa magiging attitude or reaction ng lalapitan mo. Relationship must be true in terms of wala kang pakialam kahit na i-reject nila ang iyong pakikipagkasundo. Okay? Bahala siya kung ayaw niya, pero ikaw, all out kang ibibigay yun at ipaparamdam yun. At tandaan mo kapatid, hindi mawawalan ng kabuluhan ang gagawin mo. Okay? But this time, nakita natin, naliligayahan tayo pag binabasa natin, that Esau, yung kapatid na sinalanta o ang tawag doon, sinalbahe o niloko ni Jacob ay nakahanda na ang magpatawad sa kanya. Okay? The bitterness over losing his birthright and blessings sa puso't isipan ni Esau seems gone, nawala na. Esau is now content with what he had. Jacob also is content with what he had. And they both want to share blessing with one another. Okay, anong istorya nakita natin? Pinaramdam din ni Jacob na handang-handa na rin siya talaga magpasakop sa kanya, sa pangungunan ng kanyang kapatid. Alam natin yung istorya, before this chapter 33 happens, may naunang mga pangyayari dyan na nakapag-wrestle si Jacob sa Diyos. Okay? At siya piniga ng Diyos ang kanyang balakang at siya ay nalinsad. Ako, alam ko yung nalinsad, yung parang kang merong, ang tawag dito, pilay sa balakang at di ka makalakad. Minsan di ka makayuko, nalinsad. So si Jacob, ang paglalakad ni Jacob, limping siya. Limping.
Ano ginawa ni Jacob para ipakita niya ang lubusan niyang pagpapasako? 7 times siya. Habang nakikita niya papunta sa kanya si Esau, 7 times niya ginawa na tayo na naman siya, lakad siya. 7 times. Para ipakita niya na, my brother, I'm coming to you with humility, with humbleness, in peace. Kaya marami pa lang nakikita siya ng kanyang kapatid na nagpapasakot ako sa iyo, kapatid. Kailangan maramdaman niyo. Huwag kang uuwi sa inyo. Sa Pasko, may kagalit ka to, meron ka. Kung sino mo na para kang pakialam ko kasi. Basta papakita ko sa inyo kung sino ako, successful ako. Hindi gano'n ang homecoming na na gusto makipag-reconciliation. Okay, huwag mo naman gayahin si Jacob. Gayahin mo si Jacob. Nagpapatira pa. Hindi. Magpakita ka ng pagbabalang loob. Yung spirit of reconciliation. Sa ano bang kagalit mo? Sa Pasko na ito. Ngitian mo sila, huwag yung ngiti. Yung ngiting aso, ngitian mo ng totoong ngiti. Yung tao sa puso. Yung tinuturo ng Panginoon sa atin na reconciliation. At mamamangha ka sa magiging resulta. Okay, ganun ang ginawa ni Jacob. At bukod doon, kasi hinati ni Jacob, mga kapatid, ang kanyang, dahil sa takot niya, naglalagay pa rin siya ng safety net, kumbaga. Hindi pa rin niya talaga alam kung anong ang talagang pakay ni Esau, bakit nagsama siya ng 400 soldiers. Rumaragasa sila. Papunta kay Jacob. Si Jacob walang kalaban-laban, lifting siya. Pero ang dumarating, yung kuya niya si Esau, kasama ng 400 warriors. Kasi hindi pa rin alam ni Jacob kung anong gagawin ng kanyang kapatid. Kaya ang ginawa ni Jacob, para may pakita niya pa rin yung kanyang intensyon na makipagbati, pinaunan niya ang kanyang mga gifts. Tapos hinati-hati niya ang kanyang pamilya. Sa isip niya, atakihin mo yung una, may mga maliligtas. So ang ginawa niya, pinaunan niya yung mga gifts. Very grandiose gifts ang pinaunan niya. Na grupo-grupo. Una, 200 na babaeng kambing at 200 na barato. Una yun. Imagine mo, gaano kayaman si Jacob na ngayon, nung bumabalik siya. Hindi naman niya ibibigay lahat. Tinataya natin na ang binigay ni Jacob ay maaaring ikasampung bahagi na kung anong meron siya. So, ang gift na pinauna niya kay Esau ay una, 200 na babaeng kambing at 20 na lalaking kambing. Magkano kambing na yun? Brother Bobo, Brother Bobo. Jack, magkano ang kambing na yun? Alam mo ang presyo? Sabihin natin, nasa 2,000. Siguro mura pa yun. Nasa 2,000 ang isang kambing. 200, ibig sabihin yung isang kawal mo, maaaring 2,000 na kambing ang nasa kanya. Pinadala lang niya yung 10%. Sa kambing pa lang, merong dala si Jacob na 4 million pesos sa kanya. Kambing pa lang. So yun yung unang gift. 200 na babaeng kambing at 20 na lalaking kambing. Pangalawang gift, 200 na babaeng tupa at 20 na lalaking tupa. Okay? Pangatlong gift, 4 yun eh. 4 yung gift niya. Pangatlong gift, 40 baka. Kanya-kanya ng ng shepherd yun . Yun yung pangatlong grupo, pangatlong gift. Pang-apat na gift, 10 bull. Ano ba yung bull? Barakong, ano ba yung bull? Toro.
10 bull, toro, pang-5 gift, 20 babaeng kabayo, at 10 mule, lalaking kabayo. At pang-anim is 30 female camels. Ganon ka grandioso yung gift na nauna na binibigay niya sa kanyang kapatid. Kaya di ba, tinanong niya dito kanina, para saan yung mga dumating sa akin yun? Tinanong ni Esau sa kanya. Yun ang nauna. Pagkatapos noon, mag-isa si Jacob. Hindi niya sinama kaagad yung kanyang pamilya. So isip-isip niya kung papatayin man ako na lang, hindi kasama ang pamilya ko. Si Jacob sumunod. Sumunod sa kanya yung 2 maidservant na si Bilha at si Silpa at ang mga anak nila. Okay? Si Dan, si Zebulon, si Asher, at si Gad. Yung 4 na yan. Tama ba ako? Tama. Ay si Dan, si Naphtali, si Gad, at si Asher. Yan yung grupong sumunod. Sa isip-isip niya, mapatay mo sila. Nandun pa si Leah, yung mga anak ni Leah, at si Rachel, yung mga anak ni Rachel. Pagkayari ng mga maidservant, ang sumunod na grupo ay si Leah at mga anak niya. And then last, yung kanyang bunso at yung kanyang pinakamamahal na asawa na si Rachel. Okay, ganun ang movement nila. Dahil pinaghahandaan ni Jacob kung ano man ang nangyayari. Pero hindi niya naranasan yan. Sapagkat nangibabaw sa puso at sa isipan ng kanyang kapatid ang pagmamahal na na-miss niya ng mahabang panahon sa kanyang kapatid na si Jacob. Pinapakita din mga kapatid nung grandiosong gift na pinadala ni Jacob wala siyang pakialam kung malaking portion man ng kanyang kayamanan na iibigay niya sa kanyang kapatid. Sapagkat mas higit na maramdaman ng kapatid niyang si Esau ang kanyang pagbabalik na walang pakialam kung ano man ang gift na ibibigay sa kanya. Sa paningin naman ni Esau, nung makita niya, hindi ko na kailangan yan, kapatid. Gano'n man karami yung nilirigalo mo sa akin, hindi ko na yan kailangan. Mas marami yung nasa akin. Sapagkat naiwan kay Esau ang inheritance na kanyang ama. Mas marami na yung nasa akin. Sa'yo na yan. But Jacob insisted his gifts para ipadama at ipakita sa kanyang kapatid that the relationship is more than the estate or the real estate. This time, hindi sila magsasama dahil sa paghahatian nila. This time, magsasama sila sa kakayanan nila kung paano nila bibigyan ang isa't isa. And then lastly, how the homecoming became joyful and successful sa buhay ni Joseph. Yan, edification. More than exploitation. To develop and improve more than to abuse and destroy. Okay, makikita natin yan din sa verses 12 to 20. Kung di na natin babasahin. Nahigtan ng pagnanais na mapaayos at mapaunlad ang kalagayan ng kapatid kaysa ang kaisipang mang-abuso at mangwasak ng buhay. Okay? Why did Jacob send gifts ahead of Esau? Why did Jacob refuse to be accompanied by Esau heading home and also refuse Esau's garment to stay with him when he told Esau he will stay for a while? What is the meaning of that gesture? Bakit ginawa yun ni Jacob? Jacob wants to edify the newly found relationship with his brother. Matagal niyang na-miss yun. Gusto niyang maranasan muli. Marahil ng kabataan nila, masaya sila, naglalaro sila, nagkakasatan sila, nagbibiruan sila. Pero dahil sa kasakiman ng puso't isipan, nawala lahat yun. Na-miss ni Jacob yun at na-miss ni Esau yun. Kaya,
Pinapakita ng kanyang mga hakabangin ng kanyang gifts at kanyang pagre-refuse doon sa pagbabantay ni Iso sa kanya, ang kanyang hindi pagnanais na imolestya pa ang kanyang kapatid. Bakos, pinapakita niya na gusto niyang mag-improve at patuloy na mag-work ang kanilang relationship. Jacob wants to edify that newly found relationship with his brother more than he wants to exploit it. And he wanted his brother Esau to get that impression of him. Okay, kaya ang istorya mga kapatid, hindi naman talaga, although nandun na siya sa land, sa lupa, kung saan minana ni Esau, naka-Esau na kasi yun ngayon, na minana ni Esau sa kanyang ama, although nandun na siya sa land na yun, sa lupay na yun, hindi talaga tumuloy si Jacob doon mismo sa poder ni Esau. Dumistansya siya ng kaunti kay Esau. Para iparamdam lang niya na hindi ako darating dito para kunin sa iyo yung inheritance ng ama natin. Darating ako sa iyo dito para ipakita ko na gusto kong magkaroon tayo ng relasyon at gusto kong i-improve at ma-develop ng gusto ang relationship na yun panghabang buhay. Kaya, kapatid, kuya, dyan ka lang sa pedestal. Dito lang ako sa tabi mo. Dito lang ako sa tabi-tabi. Kaya hindi pumunta si Jacob mismo dun sa tahanan nila. Pero nandun siya sa lupa nila. Okay? So, mga kapatid, kapag tayo inoopero ng Diyos na manumbalik sa Kanya at mamuhay sa Kanyang kaharian, para mag-work ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Para mag-work ang ating pakikipagrelasyon sa ating iglesia. Ano ang inaasahan sa atin? Anong nais makita ng Diyos sa atin? Una, kapatid, kailangan mangibabaw ang pananampalataya natin sa Kanyang salita kumpara sa anumang takot na nararamdaman natin. Okay? Kailangan natin ang pananampalataya sa salita ng Diyos at hindi matakot sa pagkahiya, pagkatakot sa anumang problema sa buhay para hindi tayo umusan, pagkatakot sa sasabihin ng kung sino man sa ating paninindigan sa pananampalataya natin. Kung gusto nating mag-work ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, sa ating iglesia, sa ating mga kapatid, ang dadalhin mo ay ang pananampalataya sa Kanyang salita. At iiwanan mo ang pagkatakot. Hindi natin may aalis sa puso at isipan natin na laging may labanan ng takot at pananampalataya, ng duda at ng pananampalataya. Hindi natin may aalis yun. Pero pwede natin, mga kapatid na mga nasa, na pangibabawin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanyang salita. At hindi hahayaan ng Diyos na hindi paparami sa iyo ang Kanyang pinangakong kaganapan, buhay na ganap at kasiyasiya. Pangalawa, kailangan nating pangibabawin ang pagnanais natin sa pag-ibig, pagkakaisa, sa pakikipagrelasyon. Kaysa sa kung anumang pakinabang na makukuha natin. Okay? We are going to the ministry, we are going to the church, sumasama tayo sa iglesia, nananampalataya tayo sa ating Panginoon. Ang tinitignan natin at binibigyan natin ng malabis na bigat, kapatid, ay hindi yung kung anong makukuha natin at kung anong pakinabang natin. Ang gusto natin makuha, mga kapatid, ay yung malabis at malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos, sa ating mga kapatiran, at sa ating iglesia. Relationship more than estate, relationship more than
fearlessly. And lastly, gusto mong maging successful sa iyong buhay pananampalataya at sa pakikipagrelasyon sa Diyos, sa Iglesia, sa mga kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong mga nakakasalamuhan. Edification more than exploitation. Hangarin mo ang ikagiginhawa, ikaayos, ikauunlad ng kasamahan mo, at huwag ang sarili mo. Okay? Huwag mong unahin ang sarili mo. Do not exploit, but edify. Okay? Unahin mo sila kaysa sa iyong sarili. Kung gano'n ang spirit natin, mga kapatid, spiritong nakita natin sa istorya ni Jacob, at spiritong palagi nang pinapaalala sa atin ng Panginoon, dahil sa kanyang desisyon na magpagrelasyon sa atin, we will see our lives being so fruitful, and so joyful, and so successful in everything we do. We will find happiness dahil sinusunod natin kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Maligayang Pasko po muli sa ating lahat, mga kapatid, at i-enjoy natin ang ating fellowship ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tawa namin dakila. Salamat po sa patuloy ng pagtuturo sa amin. Salamat po sa buhay ni Jacob at sa istorya ng kanyang pagbabalik sa kanilang tahanan. Salamat po sa naituro mo, Panginoon, na pamamaraan kung paano po kami magiging successful sa aming pong pakikipagrelasyon at sa pakikipag-reconciliation sa mga taong nakagalit namin, kamag-anak, kapatid, na nakakaribal namin, nakakaalit namin. Lord, patuloy mo pong turuan ang aming puso at isipan na hangarin ang patuloy na pagsampalataya, na hangarin ang totoong pakikipagrelasyon, at hangarin ang patuloy na pagsasaalang-alang ng kaunlaran ng iba ng higit sa amin. Sa gayon, aming Ama, mapapatunayan namin ang iyong Espiritu ay sumasa amin. Mapapatunayan namin din, Panginoon, at mararanasan ang buhay na ilalaan mo sa amin. Ang buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan ng aming pong paniniwala pagsunod sa iyong mga salita. Ama, ito pong iyong iglesia. Nais ka namin ipagdiwang ang araw na kung saan nagdesisyon kang dumating sa mundo ito. Isang helpless na kalagayan. Iniwan ang lahat ng kayamanan upang abutin lamang po kami sa amin pong karughaan. Ama, salamat po. Wala po kami maibabalik na regalo na mapapantayan ang regalo na binigay mo sa amin. But here we are, Lord God, appreciating and giving thanks with all our hearts. Here is your truth and life is your truth. Giving you all our praises and worship, Lord God. Thankfulness, gratitude, Lord God. Binabalik po namin lahat sa iyo. Sa iyo po lahat na ito, lahat ng karangalan ng tinatas namin. Sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen, and amen.